Makalipas ang isang taon, Mahigit 10 taon na akong pabalik-balik dito sa Women's Correctional simula nung ginawa namin yung docu na Dorm 12. Every time magdidiwang ako ng aking kaarawan, dito sa loob ng Women's Correctional. Tuwing may lumalaya na isa sa mga PDL dun sa loob ng Dorm 12, tinatawagan nila ako kasi ako yung isa sa mga unang sumasalubong sa kanila sa kanilang paglaya. Sa araw na to, ang sasalubungin natin ay isang babae, si Ella. Tagal ko na siyang kakilala, finally, lalaya na siya. Po. Okay lang po. Happy ka? Opo, happy po. Happy ka? Yes po. Lalo kang gumanda! Lalo kang gumanda! Ano yan dala mo? Ano po yung release paper po? Ah! Tapos, ayan. Ito yon. Apa. Released from confinement. Apa. Totoo na! Totoo na! Totoo na! Totoo na! Napaaga, no? Opo. Okay. Pero ba't dito ka pa rin nakatira? Yung mom ko po na na tumulong sa akin para mag-stay po muna ako. Oh, sige. bagamat nakalaya na si Ella, sa correctional compound pa rin siya nakatira. Wala pa kasi siyang malilipatan, walang bahay, walang trabaho, kahit ID o kopya ng birth certificate, wala. Gaano kahirap mag-adjust pagkatapos ng makulong, tapos nakalaya ka na? Sobrang hirap po, ma'am. Kasi una sa lahat, wala kang tatakbong pamilya. Di mo alam kung paano ka makakapag-umpisa. Unang-una po yung, syempre, yung pagsisimula, yung damit. Natatawa ko nun kasi wala pa akong damit nun. Tapos, mga personal kit, wala po ako nun. So para ka talagang nagsisimula talaga? Umpisa po, as in, back to zero po talaga. Tinulungan namin si Ella na kumuha ng birth certificate. Alam naming ito ang unang hakbang para maibalik ang kanyang identidad sa lipunan. Pero ano yung mga plano mo sanang pasukan na trabaho? Kaya gusto mo mag-caregiver po talaga. Mm-mm. Gusto po makuha yung nanay ko, tapos magsama po kami ulit. Sinamahan namin siya sa TESDA para makapag-aral ng caregiving course. Thank you po. Ay, hello po. Dito po nag-e-enroll po? Yes po. Ah, okay po. Papasit po. Sige po. Yun yung mga care mo. Wala pa siya kasing high school diploma. Tapos pag nagkaroon na siya ng high school diploma, saka siya makakapag-take? Ganun ba yon? Ang problema, nalaman naming kailangan pala muna niya ng high school diploma. Ang isa lang, syempre, hindi ka pwede kumuha ng national certification no, sa TESDA. Kasi ang requirements nun is at least senior high school graduate. Pero, mabibigyan ka namin ng Certificate of Completion dito sa Muntinlupa City Technical Institute. So, magagamit mo yung pinag-aralan mo dito. Pero, hindi nga lang siya yung na hinahanap natin na TESDA qualification or yung TESDA certification. Sa kasamaang palad, grade 6 lang ang inabot ni Ella. Maaga kasi siyang nasadlak sa pagtatrabaho noon. Ngayon ka lang napasok dito? Opo, ngayon pa lang po. Itong center na to, para lang talaga dun sa yung mga out of school. Opo. 'Di ba? So, pwedeng out of school youth, mga hindi nakakapag-aral, or yung mga medyo may edad na sila, pero gusto nila ipagpatuloy yung pag-aaral nila. Afternoon po! Nandiyan po yung principal? Yes. Okay.
Thank you po. Ang Alternative Learning System ay isang programa ng DepEd Ito po si Ella. kung saan binibigyan ng pagkakataon ng lahat para tapusin ang kanilang pag-aaral, kahit may edad na sila o nagtatrabaho na. Hanggang ano po ang ALS Hanggat kaya po mag-aral ang isang tao, kaya po namin. Meron po kami 80 years old na napag-graduate na sa alternative learning system. 80 years old? Yes, ma'am. So walang age limit? Walang age limit po. As long as kayang gusto makatapos ng isang learner, carry po yun. Basic education. Wala naman siya. At I think naman baka kaya-kaya. Kaya. Tsaga lang. Ang mga klase po dito ng oras? Depende po sa kung ano niya, ang gusto niya. Pero meron kaming 8 to 3, meron din panghapon, at meron every Saturday lang. No. Pursigido si Ella. Ang naudlot niyang pangarap noon, ipagpapatuloy niya ngayon. Enrolled ka na, pwede ka na magsimula sa June. Sa June pa? Yes, Okay. kasabay ng start ng formal. Sipagan mo lang. Sipagan mo lang. Salamat po. Alalahanin mo kailangan natin kunin si mami mo. Opo. Yes. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you very much po. Anong pinagdarasal mo sa Panginoon? Umaba pa yung buhay ng mama ko. Sama po kami na matagal. At maging stable po yung buhay namin.